Hi guys! Okay, I'm back with my monthly favorites and this time, syempre, August. Wala na naman akong orientation sa time. Doon muna tayo sa pinakamalaki. I think by the end of July, na-order ko itong aking vanity mirror. Vanity mirror. This is my first favorite for this month of August. This is a vanity mirror from from My Pretty Reflection. Yun yung kanyang Instagram. This is 2,500 and ang laking tulong nito sa quality ng videos ko. Sayang din yung pagpalit ko ng camera kung hindi okay yung lighting. So, ito yung aking ginagamit ngayon. Ito yung nadagdag sa aking lighting, kaya medyo talagang kitang-kita nyo yung katotohanan. Meron siyang 6 na bulbs sa gilid, pero ang ginagamit ko pag nag-film ako is yung top and bottom lang. Masyadong maliwanag kasi kapag ginamit ko siya lahat eh. So, ganito yung timpla ng ilaw ko. Since meron na akong improvised lighting sa taas. If you're wondering kung ano tong improvised lighting ko na to, ordinary lang siya na bombilya. Circular lamp na to is 250 pesos. Ang brand niya is Electrolux. Tapos, it's 28 watts. Nasa taas yung warm white. 199 to isa. Yung nasa taas yung warm white. That is 3 watts. Dalawa sa baba is 1 watt. Akari brand yung pinili ko kasi yun yung pinakamura sa lahat ng brands na nakita ko doon. Binili ko yan sa Handyman. Tsaka buy one, take one pa. Akala ko magagamit ko yung nasa gitna. Pero hindi na. Actually, hindi na kailangan kasi masyado na siyang maliwanag para sa akin. Itong mga bulbs na to is LED. Matipid siya. At the same time, napaka-importante ng LED pag vanity mirror kasi hindi siya mainit. Alam ko mas matagal, tapos may warranty pa siya. So, yun. I think this one is gray. Meron kasing iba-ibang color doon. May black, may white, tapos meron pang different patterns. So, check niyo yung page or yung Instagram nasa description box para makita niyo yung mga different designs. If you're watching my vlogs, nakita niyo na to na ginamit ko. Collagen Crystal Facial Mask. Hydrating, whitening na naman ako, moisturizing, anti-wrinkle, oil control, pore minimizer. This is from YC Skincare. Actually, sabi sa akin ni Miss Yan, hi Miss Yan, ilagay ko daw sa ref. Pero alam nyo, kahit hindi siya ilagay sa ref, ang lamig niya sa face. Pinatagal ko siya sa face mga 30 minutes. Masama pa loob ko nung tinatanggal ko kasi ayokong tanggalin. Nakaka-relax talaga, especially kung lagi ka nagme-makeup, araw-araw ka nagme-makeup. Maganda yung may i-reserve ka na araw na hindi ka magme-makeup tapos mag-facial mask ka, especially yung mga ganitong klaseng facial mask kasi nakaka-relax talaga. Tapos mabango pa siya. Tapos ang sarap niya sa face, nakakagigil pa siya, para siyang nata de coco na flat. Ang alam ko, this is 100 pesos. Next favorite for this month is a nail polish remover. Naalala niyo ba to? Nakasama to sa Abot Kayang makeup haul ko. 1 year ago na yata. Ang dami pang natira. Ang tagal-tagal na. Tapos lagi pa ako nagpapalit ng nail polish, di pa napapansin nyo. For 1 year, yung 6250 na yun, sulit na sulit talaga. Hindi pa siya mabilis matuyo. Diba usually yung mga acetone, lalo na yung mga maliliit. Dati kasi yun yung binibili ko, itik pa 5 pesos. So, bilis maubos nun. Pero this one, ang tagal. Ang tagal niya talaga, 1 year. Bobby Classic Nail Polish Remover with acetone. Yun. Okay. Nitong August ko na-discover yung mga sponges and I fell in love with them. Second time around. This one is from Makeup and Brushes. Pasensya na kayo, hindi pa ako masyadong familiar sa mga ganitong klaseng sponges. Pero this one, ginagamit ko pang concealer ko. Kasi saktong-sakto siya dito sa eye area. Lalagay ko yung price niya sa description box kasi I'm not sure. Kalimutan ko na, makakalimutin ako, nakasalang na ako dito, ayokong tumayo. And if you're editing this, lagay mo yung price, ha? Don't forget. Yung sa 5 times na gamit ko, okay pa rin naman siya. Wala pang pingas, wala pang punit. So far, so good. Kung gano'n siya ka-soft, tama lang. Hindi ko alam kasi kung yung original na mga beauty blenders, hindi ko alam kung gaano siya ka-soft kasi hindi pa ako nakakahawak nun. Ito pa lang. This one, dun sa tatlo, di ba isang set to? Dun sa tatlo, ito yung pinakagamit na gamit ko kasi mas madali siya kasi flat.
Update lang kasi nagamit ko to, if I'm not mistaken, 7 or 8 times ko na siyang nagamit. Every time na ginagamit ko, I wash it. Pagka pinipiga ko siya, dahan-dahan din ako kasi alam kong eventually yun ang mangyayari. Talagang mapupunit na siya, ma-detach na siya dito sa handle. Kaya ang ginagawa ko, ganyan-ganyan lang, ganito-ganito lang, hindi ako nanggigigil, kailangan dahan-dahan lang. I store it, naka-open lang. If you wanna check out my blog post, nandun yung picture kung paano ko siya winawash, kung paano siya naka-store. So, link sa info box. An update, ganito na yung itsura niya. Ganito pa rin, parang wala pa rin namang pagbabago. Ayoko na masyadong hilahin kasi baka matuluyan na siya. Nag-post ako nito ilang beses na sa Facebook. Marami nagtatanong sa akin kung anong tawag dito. These are hair velcro. This is also from Makeup and Brushes. And ang purpose nito, syempre, if you're applying foundation, para hindi malagyan ng foundation yung hair. So, para hindi mangulit yung ating buhok. Yan. Mary Kay Mineral Powder Foundation. My shade is Beige 1. Hindi ako naka-foundation ngayon. Ito lang po yung gamit ko. Ang ganda-ganda ng coverage niya. This is perfect sa mga laging nagmamadali sa umaga, walang time mag-foundation. Kasi syempre, pag nagpa-foundation, di ba, kailangan hintay mo pang mag-set. Actually, this is the first mineral foundation na subukan ko na talagang na-impress ako sa coverage. This one. This is Mary Kay Mineral Powder Foundation. This is 850 pesos. 8 grams siya. It's really good. I will be posting my review. Meron akong na-film na video nito. I will be posting it next week. So, abangan niyo yan. Next is my favorite bronzer last month is this Rimmel London. Ito lang yata ginamit ko buong buwan. Number 22 or Sun Bronze. Waterproof. Oh, waterproof. Waterproof pala siya. Waterproof bronzing powder, velvet soft texture for a naturally even bronzed look. I'm using it right now. Minsan, diba pag namomroblema tayo sa foundation na masyadong maputi sa ating face, ang tip ko lang or ang ma-recommend ko, mag-bronzer ka. To-tone down yung foundation pag gumamit ka ng bronzer. And syempre, yung gagamitin mong bronzer is matte. Lalo na kung oily skin. Next, soft matte lip cream. I'm wearing it right now. I think this is the second time na ma-feature siya sa favorites ko kasi ang ganda ng color niya. Maliban sa color, ang gusto kong i-share sa inyo regarding the next soft matte lip cream kasi para sa akin, mas komportable yung matte at saka hindi siya high maintenance, mas pang matagalan for me. Mas long lasting siya. Walang kahirap-hirap. Pati application. This one is Prague. I'm wearing it right now. Sinabi ko na ba? It's very, very beautiful. I love it. Alam ko maraming mag-a-agree sa inyo kasi one of the best lip products I have tried. NYX Soft Matte Lip Cream. Yes! Last favorite is this Jordana 12R Made to Last Liquid Eyeliner Pencil. I think this one is my first liquid eyeliner pencil. Parang contradicting silang dalawa. Pero, nung first time ko siyang sinubukan, nagulat ako kasi sobrang andali ng application niya. Para siyang cream. Walang ka-hassle-hassle. Yun lang, doon ako nagsustruggle sa pag-sharpen. Lalo na sa wing part ng eyeliner. Kailangan matulis, diba? Para precise yung dulo. Yun lang napansin ko, mabilis siyang maubos. Kasi kailangan lagi siyang sharpen before mo gamitin eh. Longevity! Nung una, hindi kasi oily yung aking eyelids. So, hindi ko masasabi kung okay talaga siya para sa mga merong oily eyelids. Yung eyelids ko, diba, parang tumatalokbong. Alam ko kagad kapag hindi maganda yung eyeliner kasi nakikita ko kagad dito meron dumodoble yung aking eyeliner. Pero dito sa Jordana 12R Made to Last na eyeliner, hindi dumodoble. So if you wanna check out my review, ilalagay ko yung link ng aking blog post sa description box kasi for sure, yun doon may share ko talaga yung details regarding this product. That's it for my favorites
for the month of August. If you have video requests, comment lang kayo sa comment section below. Yun lang. See you again on my next video. Bye!